What's up mga kababayan? News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita. Sobra talaga sa kakapala ng pagbumukha itong si Torre, no, mga kababayan, na siya pa ang may ganang maghain ng reklamong inciting to sedition, unlawful utterances laban kay Tatay Digong. Na talaga nga namang pinatotohanan lamang ang bali-balita na kaya ginagawa niya ito, no, ang panggigipit sa mga Duterte at kasamahan nito, dahil sa posisyon na siya ang magiging susunod na hepe ng PNP pagkababa ni Marbil. Grabe naman talaga. Kaya naman pala paepal itong si Torre na ang simpleng joke ni Tatay Digong hindi niya makuha-kuha. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana nakalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga nung mga kababayan, kaya nga nang naghain nga ng reklamo itong si Torre, tinawanan na lamang ni NBI Jaime, no, ang reklamo nito sapagkat wika nga nitong si NBI Jaime malinaw na nagjo-joke lamang si Tatay Digong. Buti nga sa kanya. Dagdag pang balita mga kababayan na kaya pala dinedelay ang impeachment ni VP Sara, natatakot na ang mga tuwadcom, no, lalo na't patapos na ang kanilang termo, no, at wala na silang chance na makabalik pa sa Malacanang dahil sinusuka na nga sila ng taong bayan. Na ang siste ngayon natatakot sila na baka balikan sila ni VP Sara kapag siya ang susunod na nahalal bilang presidente. Ano sila ngayon? Playing safe sila mga kababayan. Kung kaya naman, hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Sino nga uli yung pangalan ng general na yan? Nicolas Torre. 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 Ibig sabihin sa English, tower yan, di ba? Yeah. At kaugnay doon sa kanya mga pinagsasabi, talagang he is really a tower of ignorance and an edifice of nonsense. Bagay na bagay talaga sa kanya. Biro mo, tinan mo, pati nga NBI, hindi na niniwala sa kanyang teorya, pati na ang DOJ. Gusto lang yata ng publisidad. Gaya na sinabi ko, only a fool and stupid can view that remark of the former president as serious. Buong bansa, alam nga, nagbibiro lang. Dapat nga sabi ko, natutuwa nga ang sa kabila. Dahil yun isang pagkilala na malakas ang kanilang slate, di ba? Ngayon, yung pong tatlo pa ang pinail grave threat, inciting to sedition, at saka unlawful utterances. Alam mo ba, Hannah Jane, that's dismissible outright. Kung yung DOJ nga, hindi pa nga nila inahawakan ng kaso for preliminary investigation. Nagsabi na sanay na sa mga jokes ni Presidente Duterte. Isa pa, gaya na sinabi ko sa statement, he's more popey than the Pope. Kasi yung 15 senador, wala nga nagre-reklamo sa kanila. Tapos siya nagre-reklamo. Ano bang klase? Kaya sabi ni Presidente Duterte na nag-dinner ka kami ngayon. Sabi niya, ano ba tayo? Wala tayo. Wala nang demokrasya dito. Hindi ka na makapagbiro dito. Pag nagbiro ka, papailan ka ng kaso. Kaya if you notice in my statement, sabi ko, itong grupo ng CIDG, lalong-lalo na yan si General Tower. Sabi ko, don't they have anything sensible and productive thing to do other than doing those foolish things of filing baseless and absurd charges against the former president? Wala namang ginagawa yung mga yan. Baka yun lang talagang trabaho niya, ang mangharap ng pwedeng ikaso. Tapos sa mga Duterte. Kanya sa Casey. Panigurado nautusan niya ng mga bangag, no, na gumawa ng aksyon patungkol rito, lalo na't bali-balita di umano na gusto nitong palitan itong si Marbil. Grabe. Para sa posisyon talaga makikisapakat sa mga bangag. Oo Di nga ba? Naghanap nga siya ng heartbeat, di ba? Hindi na ako nagtataka, Attorney Sal, actually. Pagkatapos yung sinasabing nahuli daw nila. Hindi raw sumurrender, nahuli. Hindi niya nga alam kung ano nangyayari doon sa loob ng KOJC. Doon siya noon Nung pumunta si Pastor doon at kinausap niya yung mga sinasakupan niya at sinabi yung magsusurrender. Kaya nung tinatanong siya reporter, hindi niya nga alam. Oo. Tapos sabihin, nahuli niya. Isn't it amazing, Attorney Sal? Amazingly stupid. Samantala, naniniwala naman Attorney Sal, si NBI Director Jaime Santiago na joke lang. Ito yung sinabi ko kanina, Attorney Sal, na yung naging bahagi ng rhetoric ng former president ay joke lang. Pag hindi mo pala nag-gets, may nagsabi nga netizen, kung hindi mo daw nag-gets na nag-joke ang Pangulo, something is wrong with you. Mantalang yung naman, yung isang congressman, meron daw
personality disorder pag joke ka na. Karoon ng joke. Napaka-corny nun. Okay, bakit? Biro mo, may personality disorder pag nagjo-joke ka. So lahat na nagjo-joke may personality disorder, ganon? Basta isa sa mga kongresista, sino ba yun? Si Adjong ba yun? O sino ba yun? Rodriguez ba yun? Yung isang abogado? Ay, isa pa, yung mga ito talagang ginagatasan nila bawat issue eh. Talagang mga re-electionista. Yun lang naman yun. For the sake na mapasama sa news, ganun ba? Siyempre, kita mo, nakadilantera mga mukha nila. Nandun ang pangalan nila. Maligayang naman sila. Nabanggit na mga pangalan nila. Samantala, Attorney Sal, posibleng talakay ngayong araw sa on-bank session ng Korte Suprema ang petisyon para atasan ang Senado na aksyonan ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kahit na nakabrito mo ito. Kaugnay niya sinabi rin ng iba pang senador, yung isa pang senador na friend mo na nagkasundo daw ang lahat ng mga senador na hindi na muna pag-usapan ng impeachment at posibleng sa Hulyo na raw ito talakayin. Hindi na rin daw nila itinuturing na urgent ito lalo't hindi naman daw agad ito inaksyonan ng Kamara. Ano masasabi mo dito sa sinasabi ng Senado? Unang-una, yung sinasabi ng tatalakay ng Korte Suprema, most likely kasi pinahid. Pero, alam mo, ang habang totoo na pwede silang makialam, gaya na sinabi ko, dahil yun naman ang mandato nila. Pag merong nangabuso, kahit na sinong opisyal o sa ng gobyerno, kahit na anong sangay, pwede silang pumasok at sabihin nila, yan, unconstitutional yan, hindi. Pero yun kung merong grave abuse of discretion, wala akong nakikitang grave abuse of discretion sa parte ng Senado nung hindi sila nag-convene. Kasi nung dumating yung articles of impeachment, nag-adjourn na sila eh. Hindi na, kung baga, sabi nga nung head nila, pagkatapos yung delay doon, tapos mapadaliin nyo kami. Isa pa, bakit walang grave abuse? Kasi kailangan ng Senado as an impeachment court magkaroon ng mga rules and regulation to cover the trial. Kailangan malaman doon kung bang dapat ginagawa ng respondent, ng complainant, ng prosecution, ng defense. Kailangan lahat yun. Kailangan ayusin mo muna yun bago makapag-convene. Kaya hindi talaga po pwedeng madaliin yun. Ang magiging problema lang nila, pag Hunyo at Hulyo, July, baka constitutionally hindi na sila po pwede. Kasi nga, yung lower house, natapos na yung kanilang termino. May bago ng house. O kaya kailangan, i-refile nila yung complaint. At pag ni-refile mo naman yun, ban ka na from taking it. Kasi dapat sa isang taon, 2024 yun, isa lang na complaint ang pwedeng asikasuhin. O kaya, sa madaling sabi, ako hanggang ngayon naniniwala na the reason bakit nila dinelay at bakit nila hindi malaman kung anong gagawin nila sa impeachment ay sapagkat takot sila. Natatakot sila sa magiging reaksyon ng taong bayan. Sapagkat nagpakita na ang malaking sizable number of Filipinos got trooped to the streets to oppose the impeachment doon sa peace rally na initiated by the Iglesia ni Cristo na sinamahan ng maraming organisasyon, mga Pilipino, in other parts of the country. Talagang nayanig sila doon. Agree ba kayo dun sa winika ni Atty. Pal, mga kababayan, na kaya dinidelay itong impeachment ni VP Sara dahil natatakot nga sila sa pwedeng gawin ng sambayan ng Pilipino na kapag nangyaring mapatalsik ang isang VP Inday, napakalaking gulo nito sa ating bansa. Paki-comment nga yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. Dahil kung akong tatanungin sure ako na may gagawing hakbang ang 32 million votes ni VP Sara kapag nagkataon. Yan ang katotohanan niya. Yanig sila. Kaya atras sila. May isa naman doon sa mga miyembro ng Young Guns sa Kamara na sabi niya kahit daw magbitis sa pwesto si VP Sara ay hindi nito maiiwasan na yung sinasabing perpetual disqualification from holding a public office. Aniya, maaari pa rin umanong itong ipataw ng impeachment court sakaling magbitis sa pwesto ang Vice Presidente bago umuso ng impeachment trial. Ito ba yun, Atty. Sam? Did you say young idiots? Young Guns daw sila eh. Akala ko yung idiots ang sinabi. You're putting words in my mouth, Atty. Sala. Mag-aral muna sila ng kanilang batas. Baka naman walang abogado ron. Hindi pa pwede yun. Abogado yata yung nagsabi na congressman. Sama-sama na sila ni NBA Director. Ay. Mag-sit-in sa class mo, special class. Class na nga bigay ko. Alam mo, yung sinasabi nila na pag nag-resign, tuloy pa rin yung perpetual disqualification. Kung paano matutuloy na? Nag-resign na nga. Ang impeachment,
the only purpose of the impeachment is to remove her from office. Ang punishment ng impeachment, pag na-convict, ay removal from office, and it will not go beyond that and perpetual disqualification. And madalit sabi yung dalawang yun na magiging resulta. So ngayon, pag natanggal mo na, paano mag-a-attach? Hindi ka tinanggal, nag-resign ka. Hindi mag-a-attach yung perpetual disqualification. So, and by that time, wala nang jurisdiction kasi naging mo tin-academic, ba't mo pa itutuloy? Mali ang kanilang mga teorya din. Gaya ng sinabi mo, Atty. Sal, sa bilang ng mga abogado ay siyang ding bilang ng interpretasyon ng batas. Pero sa korte pa rin ang magpa-finalize ng mga interpretation ng Atty. Sal. At inilabas naman ng COMELEC ang partial list ng mga kandidatong nakasunod sa social media registration policy ng ball body. Sa ngayon, 29 pa lang ang compliant mula sa 66 na senatorial candidates. Samantala, nilinaw rin ng COMELEC na wala pa silang jurisdiksyon sa pamamahagi ng ayuda mula sa ACA program ng DSWD. Still sa discussion pa rin, would you like to comment, Atty. Sal, before you move on to another topic? Ako mag-komentaryo kasi I don't know kung napapansin mo, ikaw, umiikot ka. Hanggang ngayon, ang daming naglalakihan ng billboards ng mga kandidato sa Senado at sa party list. Hanggang ngayon, hindi nila tinatanggal at hindi ko malaman kung bakit nung COMELEC, wala silang magawa. Yung isang kandidato dyan, yung kaibigan mong dating DILG, dyan sa EDSA, Si Avalos. nasa 3 floors ba yun na nagtitinda ng mga appliances. Nalaki ng billboard, hindi naman headquarters yun. Pwede lang yan, headquarters. I think, bakit hindi- Atty. Sal, kailangan daw talaga may magreklamo para ireklamo yun, para matignan. Pero yung mga billboard, Atty. Sal, inalaw ng COMELEC. Pero meron silang, yung size kasi, wala kasi sa batas, kasi bago yung billboard, Atty. Sal, di ba? So, hindi nila ma-limit kung ano yung size ng billboard. But, kailangan lang, sinabi dun sa guidance ng COMELEC, at least yung layo is parang, I think, 1 kilometer. Hindi pwede magkalapit sa isa't-isa yung mga billboard. And yung size naman ng tarpaulin, pwede yung ireklamo, Atty. Sal. Problema, wala naman nagre-reklamo. Gusto mo sabihin, pumayag sila na maglagay ng billboard mga kandidato? For 2 months. That's stupid. Why? Ilan na nga nagsasabi na kailangan equal lahat ang mga tao. Yung, siyempre, ordinaryong kandidato cannot afford the billboard. Million yan Milyon ang isang buwan yan. Bakit sila pumapayag? Doon pa lang, yakata-kataka na, no? Lalo na mga state ni Bangag na puro pa billboard sila. Saan nila nakukuha ang pondo na to? Na kalaki-laki sa paggamit pa lamang ng mga billboard. Grabe. Palagay ko, umpisahan na natin i-criticize ng kaibigan ko si George Garcia. Saka yung mga commissioners, ano kasing mga patakaran niya yan. Saka, bakit kailangan may magreklamo? Ano ba kayo? Kung yan ay nilalabag, hindi na kailangan may magreklamo. Kailangan putulin nyo na kagad ang paglabag ng banal. Kadali lang naman yan. All you have to do is tear it down. Kaya na ginagawa niya. Ako yung umikot sa buong Laguna at Pililla, ang dami naglalaki ang mga billboards in violation ng pawala yung pala pinapayagan pa nila. Petek talaga. Still pa rin sa issue ng eleksyon, ipinadisqualify, Atty. Sal, ngayon sa COMELEC ang magkakaanak na Tulfo. Kabilang dito si Representative Erwin Tulfo, Representative Jocelyn Tulfo, Representative Ralph Wendell Tulfo, si Wanda Tulfo Teo at Ben Tulfo. Ayon sa COMELEC, isang Virgilio Garcia ang naghain ng disqualification case laban sa mga petitioner. Malinaw anya na bumubuo ang mga ito ng political dynasty na mahigpit daw na ipinagbawal sa ating saligang batas. At hindi anya sa likas na at hindi daw sila anya likas sa ipinanganak. Natural born citizen dito sa Pilipinas. Matatandaan mo, Atty. Sal, na inamin ni Erwin Tulfo na gumamit siya ng peking pagkakakinanan upang makakuha ng American passport at isinuko ang kanyang American citizenship noong 2022. Ano masasabi mo dito kaugnay sa citizenship ni Erwin Tulfo? I'm not sure din sa citizenship ng ibang mga kaanak mentioned there doon sa disqualification case na to. Yung petition to disqualify on the basis of dynasty, malabo yun. Kasi unang-una, sa ligang batas, habang pinagbabawal yun, wala pang enabling law defining dynasty, ano ba talaga yan, ganyan. Wala pa Kaya malabo yan. Pero kung disqualification on the basis of hindi ka Filipino, citizen, natural born, ibang usapan yun. Pero ayun naman kailangan mo ng ebidensya doon. At yun na nga ng mga kababayan, narinig natin itong mga nagbabagang balita sa oras na ito. As always, mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Maraming po salamat mga kababayan. Ingat and God bless.